Noong gabing iyon sa tabi ng Ilog Pasig, marahang humihihip ang tuyong hangin ang pagtatapos ng tag-araw. Ngunit kakaiba ang paligid. Para bang may naghihintay na pumutok. Biglang nag-apoy sa mapulang-pula ang madilim na kalangitan sa lugar ng Isla de Balut. Umaakyat ang apoy mula sa isang kubo sa bukid na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng mga puno. Isang matalas at tumatagos na amoy ng nasusunog na laman ang umagos kasabay ng itim na usok na umakyat sa langit nang humupa ang apoy. Ilang residente ang naglakas loob na pumasok. Nanginginig ang mga flashlight sa kanilang kamay. Hingal na hingal sa takot. At doon sa gitna ng sahig na naging uling, dalawang sunog na katawan ang natagpuan na nakadagan sa isa't isa sa hindi pangkaraniwang posisyon. Para bang may sadyang nag-ayos sa kanila bago sila sinunog. Nang gabing iyon, alam ng buong barangay na may mas matindi pa kaysa sa simpleng sunog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maglaan tayo ng ilang sandali upang basahin ang panalangin at komento numero 1 kay Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan ng pagdarasal, naway maging mas kalmado ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Ang gabi ng sunog ay hindi na iba sa karaniwan. Ang hangin sa Isla de Balut, isang tahimik na barangay sa gilid ng Ilog Pasig, ay tuyo at medyo mainit, isang tanda ng pagtatapos ng tag-araw. Madalas sabihin ng mga matatanda sa barangay, kung mahaba ang tag-araw, madali ring uminit ang ulo ng tao. At tila nagkatotoo ang kasabihang iyon ng gabing iyon. Sa pagitan ng makapal na taniman ng rambutan at mangga, nakatayo ang kubo sa bukid ni Aling Maria Santos, isang balo na matagal nang naninirahan mag-isa. Hindi masyadong malaki ang kubo, ngunit sapat na para sa isang babaeng naghahanap buhay sa araw-araw sa pagtitinda ng prutas sa palengke. Malawak ang bakuran niya, puno ng mga punong siya mismo ang nag-aalaga, o tinutulungan ng pamangkin ng kanyang asawa na si Arnel Hilario. Bukod sa pagiging masipag, kilala rin si Aling Maria Santos na may ipon mula sa pagtitinda ng prutas. Madalas makita ng mga kapitbahay na nagtatago siya ng isang bagay sa loob ng lumang aparador na kahoy sa kanyang silid. May nagsasabing pera iyon, may nagsasabi namang ginto. Ngunit walang naglakas loob na magtanong ng direkta. Huwag makialam sa biyaya ng iba, sabi ng mga matatanda sa barangay. Noong gabing iyon, mga bandang pagkatapos ng Maghrib, panalangin ng paglubog ng araw, nakita ng ilang kapitbahay si Mang Ben Garcia, isang lalaking may edad na naninirahan malapit sa bahay ni Aling Maria, na naglalakad patungo sa bahay ng babae. Madalas talagang bumisita si Mang Ben. May nagsasabing malapit sila, may nagsasabi ring matagal na pagkakaibigan lang ang relasyon nila. Ngunit sa isang maliit na barangay, ang pagdating ng isang lalaki sa bahay ng isang balo ay laging nagiging bulungan. Ngunit ng gabing iyon, walang masyadong nagbigay pansin. Lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Samantala sa ibang lugar, si Arnel Hilario, isang binata na malaki ang katawan ngunit tamad, ay naglalakad ng pabalik-balik sa veranda ng sarili niyang bahay. Balisa ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang isip. Ilang araw bago iyon, pinilit siya ng isang nagpakilalang maniningil ng maliit na utang. Natalo si Arnel sa maliit na sugal sa karinderya, at ang perang hiniram niya ay hinihingi na. Kung hindi ka magbabayad ngayong linggo, lagot ka. Iyon ang banta na paulit-ulit niyang naririnig. Alam ni Arnel na magulo ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inakala na aabot siya sa ganoong kapresyo. At sa gitna ng pagkabalisa iyon, lumitaw ang isang madilim na kaisipan na matagal na niyang itinatago. May ginto si Aling Maria. Alam ko kung saan niya ito tinago. Kung makakakuha lang ako ng kaunti, sapat na para mabayaran ang utang, at ang matitira ay pwede kong gamitin para mabuhay ng mas maayos. Ngunit ang pagnanais na sa simula ay guni-guni lang, ay unti-unting naging intensyon, parang maliit na apoy na hinipan ng hangin. Nang gabing iyon, balak ni Arnel na puntahan ang bahay ni Aling Maria, kunwari ay para manghiram ng pera. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naghanda na siya ng isang mas masamang plano. Bandang 8:00 ng gabi, nakita si Aling Maria na nag-aayos ng prutas sa kusina. Nang dumating si Arnel, kumatok siya sa pinto habang nagkukunwari na manghihiram ng kaunting pera para umupa ng isang maliit na lupa upang taniman ng papaya. Ginawa niyang mahinahon ang tono ng kanyang boses upang hindi maging kahina-hinala. Si Aling Maria, nakilala na si Arnel mula pagkabata, ay nagbukas ng pinto ng walang pag-aalinlangan.
bumalik ka na lang bukas ng umaga, iho. Gabi na. Hindi ko dito tinago ang pera. Kailangan ko pang buksan sa kwarto, sabi niya habang nakangiti pa rin. Ang sagot na iyon ay dapat na nagtapos sa usapan. Ngunit sa mata ni Arnel, ang sagot na iyon ay nagbukas ng isang bagong pagkakataon. Mag-isa si Aling Maria. Malamang ay uwi na si Mang Ben at ang aparador na pinagtaguan ng ginto ay nasa kwarto. Tumingin siya sa paligid, walang tao. Walang kapitbahay na dumadaan. Ang bahay ay medyo malayo sa ibang mga bahay. Ilaw lang ng maliit na gasera ang nagbibigay liwanag sa teras. At nang tumalikod si Aling Maria upang bumalik sa kusina, ang sandaling nakatalikod siya kay Arnel, doon naghari ang kadiliman sa loob ni Arnel. Isinara niya ang pinto, mabilis na lumakad, at bago pa man namalaya ni Aling Maria ang nangyari, tinakpan agad ng kamay niya ang bibig ng babae habang itinutulak ang kanyang katawan sa sahig. Nagpumiglas siya, ngunit mas malakas si Arnel. Nabulunan siya at naputol ang kanyang hiyaw sa lalamunan. Sa matinding pagkabahala, mariin niyang dinikdik ang liig ng babae. Mas mariin hanggang sa nanghina ang katawan ni Aling Maria. Sa loob ng ilang minuto, hindi na gumagalaw si Aling Maria Santos. Nanlaki ang mata ni Arnel, mabilis ang kanyang hininga. Ang kamay na kanina ay nakadikdik sa liig ay nanginginig ng husto. Kasabay ng pagkawala ng isang buhay, napagtanto ni Arnel na hindi na siya maaaring umatras. Hindi niya na maililigtas ang anuman. Hindi siya maaaring magpanggap. Ang kanyang hakbang ay pasulong na lamang sa hukay na siya mismo ang naghukay. Hindi pa nawawala ang panginginig, nakarinig si Arnel ng mga yabag sa labas ng bakod. Boses ng isang taong tumatawag, Aling Maria. Aling Maria, ako ito, si Ben. Tila huminto ang pag-agos ng dugo ni Arnel. Dumating si Mang Ben sa pinakamalaking pagkakamali, sa pinakamadilim na oras. At mula rito, dumoble ang trahedya. Ang mga yabag ni Mang Ben Garcia ay naging mas malinaw mula sa labas. Ang tahimik na gabi ay dahan-dahang naging banta. Nakatayo si Arnel ng matigas sa gitna ng madilim na sala. Putol-putol ang kanyang hininga. Ang kanyang palad ay mainit pa rin mula sa bakas ng buhay na kinuha niya mula sa katawan ni Aling Maria. Nakahandusay ang katawan ng babae sa sahig. Gusot ang buhok, kalahating nakabukas ang mga mata, para bang nagulat pa rin sa biglaang kamatayan. Sa labas, tumawag ulit si Mang Ben, Aling Maria, bakit mahina ang ilaw? Gising ka pa ba? Yumuko si Arnel, inilapit ang kanyang tainga sa sahig. Umaasa siyang dadaan lang si Mang Ben at aalis. Ngunit huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto. Kumatok si Mang Ben ng 2 beses, malakas sapat para umalinggaw sa buong bahay. Tok! Tok! Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Ibig sabihin wala nang atrasan. Alam niyang si Mang Ben ay isang mapagmalasakit na tao at tiyak na magtataka kung hindi sumasagot si Aling Maria. Kung papasok si Mang Ben at makikita ang bangkay ni Aling Maria, tapos na ang lahat. Kulungan. Iskandalo sa barangay. Hiya sa pamilya. Hindi mababayaran ang utang. Ubos ang kanyang buhay. Ang kaisipang iyon ay parang bulong ng demonyo na gumagabay sa kanya. Namatay ka na ng isa, ngayon wala nang balikan. Isa lang ang paraan para makaligtas ka. Tila may humawak sa pinto mula sa labas. Dahan-dahang tinulak ni Mang Ben. Aling Maria, bakit hindi nakakandado ang pinto? Tumalon si Arnel paatras. Nagtago sa likod ng bahagi ng aparador na bahagyang nasunog ang amoy ng gaas. Pinigilan niya ang hininga, parang hayop na alam na malapit na siyang mahuli. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa ilaw ng bakuran, nagpapakita ng anino ng katawan ni Aling Maria sa sahig. Isang hakbang pa lang ang naipasok ni Mang Ben sa bahay. Pagkatapos, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pumutla ang kanyang mukha. Aling Maria! Diyos ko, Maria! Mabilis siyang lumapit sa katawan, yumuko, at hinawakan ang balikat nito. Aling, tawag niya. At doon, naramdaman ni Mang Ben na may nakatayo sa likuran niya. Lumabas si Arnel mula sa kadiliman, hawak ang isang maliit na palakol na karaniwang ginagamit ni Aling Maria sa paghati ng panggatong.
Kinuha niya ang palakol kanina habang naghahanap ng gamit para buksan ang aparador. Ngayon, ang gamit na iyon ay naging sandata ng kamatayan. Nakalingon pa si Mang Ben. Puno ng takot ang mukha niya. Bukas ang bibig niya, akmang sisigaw. Ngunit Brack, tumama ang palakol sa gilid ng ulo ni Mang Ben sa isang mabigat, siksik na tunog. Natumba ang katawan ni Mang Ben sa sahig. Dahan-dahang umagos ang dugo mula sa kanyang sentido. Ngunit alam ni Arnel na hindi sapat ang isang tama. Natatakot siya. Nagpapanik. Napakaraming boses sa kanyang ulo. Brack! 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 Ang tatlong sunod-sunod na paghampas ay sinabayan ng pinigilang hiyaw sa lalamunan ni Arnel. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, tumigil sa paggalaw ang katawan ni Mang Ben. Dugo na lang ang nakapalibot sa ulo niya, umaagos parang pulang linya ng tadhana na hindi na mabubura. Muling naghari ang katahimikan sa bahay. Ngunit iba ang katahimikan na iyon. Mabigat, puno ng kasalanan. Napaupo si Arnel. Nakasandal ang kanyang likod sa dingding. Hawak niya ang palakol, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. 2 tao ang pinatay niya. 2 buhay. 2 tao na kilala niya mula pagkabata. Ang isa ay tiyahin mula sa pamilya ng asawa niya. Ang isa naman ay kapitbahay na minsan pa nga ay tumulong sa kanya noong naaksidente siya sa motorsiklo. Tinakpan ni Arnel ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan ng takot ang kanyang mga luha. Puno ng tanong ang kanyang ulo. Ano na ngayon? Ano ang gagawin ko sa 2 bangkay na ito? Paano ko sila aalisin? Kung mahuli ako, tapos na ako. Ubos na ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Matamlay pa ang pakiramdam, tapos ay huminga ng malalim, pilit na pinatitino ang isip. Ang tanging paraan ay gawin na parang namatay sila dahil sa sunog. Bulong niya ng mahina, parang sinisikap na kumbinsihin ang sarili. Tiningnan niya ang 2 katawan. Pagkatapos, may mas malupit na ideya ang pumasok sa isip niya. Hinubad niya ang damit ni Aling Maria at Mang Ben. Inilagay niya ang kanilang mga katawan na nakadagan sa isa't isa, na para bang nasa isang intimong sitwasyon bago sila nasunog. Isang masamang palabas na tanging ang isang taong nawalan na ng konsensya ang makaiisip. Matapos ayusin ang posisyon ng mga katawan, mabilis na nagtungo si Arnel sa aparador. Kinalas niya ang drawer gamit ang palakol. Nakita niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng 2 gintong pulseras, isang pares ng hikaw, at isang medyo makapal na kwintas. Nagningning ang mga mata ni Arnel. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa kabaliwan na nagsisimula ng lamunin ang kanyang katinuan. Ito ay sapat na. Ito ay tiyak na sapat, mahina niyang sabi. Ngunit may isa pang hakbang. Kailangan niya ng apoy. Lumabas si Arnel ng bahay sa pamamagitan ng likod na pinto. Alam niyang may maliit na tindahan sa tapat ng bukid na nagbebenta ng tinging gasolina. Tumakbo siya sa dilim, dala ang isang maliit na garapon na nakita niya sa kusina. Nakita ni Camila, ang may-ari ng maliit na tindahan, si Arnel na dumarating na may maputlang mukha at gusot na damit. Bakit ka bumibili ng gasolina ng hating gabi, Arnel? Tanong ni Camila nang may pagdududa. Ngumiti ng pilit si Arnel. Gagamitin ko lang sa bukid ka. Hindi na nagtanong pa si Camila. Masyadong tahimik ang gabi para humaba pa ang usapan. Nagbuhos siya ng mga 5 litro ng gasolina. Nagbayad si Arnel gamit ang pera na nakuha niya sa aparador ni Aling Maria. Dinala niya ang garapon pabalik sa bahay. Sa harap ng pinto, huminto siya sandali. Pinakinggan. Walang ingay. Walang sasakyan. Walang kwago. Huni lang ng hangin. Tila pinipigilan ng gabi ang hininga nito. Naghihintay sa pagtatapos ng trahedya. Ibinuhos ni Arnel ang gasolina mula sa sala hanggang sa kwarto, binasa ang katawan ng 2 biktima, binasa ang mga kahoy na sahig. Maging ang lumang sofa kung saan madalas matulog si Aling Maria sa hapon. Nang sindihan niya ang pusporo, nanginginig ulit ang kamay ni Arnel. Patawarin mo ako, pero wala akong pagpipilian, sabi niya sa halos hindi marinig na boses. Maliit na apoy ang sumindi sa dulo ng pusporo, pagkatapos ay naging mapulang dila ng dumampi sa gasolina.
Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumalat ang apoy, tumalon sa mga kahoy na dingding, umakyat sa bubong na nipa, tumindi ang init. Naghalo ang amoy ng gasolina sa amoy ng laman na dahan-dahang nasusunog. Umurong si Arnel, tinakpan ang mukha ng braso habang umuubo. Lumabas siya ng bahay, tinitingnan ang apoy na lumalamon sa kalangitan ng gabi. Hindi niya alam na mula sa malayo, isang kapitbahay na nagngangalang Mang Fred ay kalalabas lang ng bahay para magpahangin at nakita ang kakaibang refleksyon ng liwanag sa pagitan ng mga puno. At ilang segundo lang ang lumipas, umalinggaw ang hiyawan sa buong barangay, sunog. Tumakbo palayo si Arnel, sumiksik sa pagitan ng mga anino ng mga puno, bago pa man dumating ang mga residente. Ngunit hindi siya lumayo. Huminto siya sa likod ng malaking puno. Pinanood ang apoy na ubusin ang bahay ng kanyang tiyahin na nagbigay sa kanya ng pagkain at trabaho. At sa likod ng kanyang nagtatagong katawan, dahan-dahang nagbago ang mukha ni Arnel. Hindi takot, hindi lungkot, kundi takot na hinaluan ng peking pananalig. Bukas, magkukunwari akong tumutulong sa pagpatay ng apoy. Walang maghihinala. Hindi niya alam na ang desisyong iyon mismo ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Masyadong mabilis lumaki ang apoy kaya sa loob ng ilang minuto, ang buong bahay ni Aling Maria ay naging nagliliyab na mapula. Sunod-sunod na tumakbo ang mga residente mula sa makipot na eskinita, may dalang timba, tabo, maging basang sako upang subukang patayin ang apoy. Naghalo ang hiyawan sa tunog ng gumuguhong kahoy. Lumikha ng kaguluhan na nagpatagal sa gabing iyon. Sa gitna ng mga residenteng abala sa pagpapanik, dumating si Arnel Hilario na hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay ginawang parang gulat na gulat. Nalalaki ang kanyang mga mata na parang nakakita lang ng malaking sakuna. Siya ang pinakamalakas na sumigaw. Na para bang siya ang pinakamalaking nagmamalasakit. Dali, kumuha ng tubig sa ilog. Nasusunog ang bahay ni Aling Maria, sigaw niya. Hindi napansin ng ilang residente ang kakaibang kilos ni Arnel dahil nakatuon sila sa lumalaking apoy. Ngunit ang ilang matatanda ay sumulyap kung bakit nagmula si Arnel sa likod ng bukid, hindi sa pangunahing daanan. Ngunit ng gabing iyon, walang oras para magtanong. Lahat ay abala sa pagliligtas kung ano ang maililigtas. Sa wakas, namatay ang apoy halos 1 oras pagkatapos. Nag-iwan ng mga itim na balangkas ng bahay. Manipis na usok pa rin ang umaakyat mula sa mga labi ng kahoy, hinaluan ng amoy ng nasunog na laman. Nang mag-ilaw ang isang residente ng flashlight at tinamaan ang gitna ng bahay, tumahimik ang lahat. Doon, sa gitna ng mga guho, 2 sunog na katawan ang natagpuan. Isang lalaki at isang babae, nakadagan sa isa't isa. May boses ng babae ang sumigaw, "Diyos ko, sino iyan? Si Aling Maria ba iyan? At sino ang lalaki?" Ang ilang residente ay agad na nagtakip ng bibig, hindi kayang tumingin ng matagal. Alam nilang mag-isa lang nakatira si Aling Maria, ngunit sino ang lalaki at bakit ganoon ang kanilang posisyon? Habang naguguluhan ang mga residente, nakatayo si Arnel ng matigas. Ang kanyang mukha ay ginawang maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa takot na baka hindi perpekto ang kanyang plano. Lumayo siya ng kaunti, tumayo sa likod ng ibang residente, sinisigurado na walang nakakapansin sa kanyang pagkabalisa. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang pulisya sa lugar. Ang Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, ng Philippine National Police, DE. Agad silang naglagay ng police line at pinakiusapan ang mga residente na umatras. Si Police Major John Aquino, na namumuno sa grupo ng gabing iyon, ay tiningnan ang mga sunog na bangkay. Maraming taon na siyang humahawak ng kaso ng krimen. Ngunit ang posisyon ng 2 katawan ay nagpakunot noo sa kanya. Bakit ganito ang posisyon nila, bulong niya. Kakaiba ito. Isang miyembro ng forensic team ang lumapit. Sir, kung natural na sunog, karaniwan ay magkahiwalay ang posisyon ng bangkay. Ito ay... Tiningnan ni Major Aquino ang mga labi ng silid. Ang sahig na nakulong. Ang mga dingding. Ngunit walang tanda ng pilit na pagbukas ng pangunahing pinto mula sa labas. At ang kakaiba pa, ang alagang aso ni Aling Maria na karaniwang mabangis ay hindi narinig na tumahol sa buong gabi. Kinalmot niya ang kanyang baba. Hindi ito ordinaryong sunog at hindi ito aksidente.
Sa gilid ng pulutong, mahirap na lumunok si Arnel. Hindi niya inaasahan na mag-iisip ng ganoon kalalim ang pulisya ng ganoon kabilis. Lalong lumalim ang gabi. Ngunit ang lamig ng hangin ay hindi nagpakalma sa katawan ni Arnel. Pakiramdam niya ay may hindi nakikitang mata na patuloy na nakatingin sa kanya. Nagsimulang magbulungan ang ilang residente. Nakita ko kaninang hapon, pumasok si Mang Ben sa bahay na iyon. Tama. Pero may relasyon ba sila? Bakit ganoon sila nasunog? Ang mga bulungan na iyon ay tumusok sa tainga ni Arnel, lalo siyang hindi mapakali. Sinubukan niyang lumayo. Ngunit hinawakan ni Mang Fred ang kanyang balikat. Arnel, saan ka galing? Bakit ang bilis mo dumating? Nagulat si Arnel. Dumaan ako mula sa likod ng bukid. Nakita ko ang malaking apoy, kaya tumakbo ako dito, sagot niya na nautal. Tumango lang si Mang Fred, ngunit matalim ang kanyang titig. Para bang may iba pang tanong siyang tinatago. Yumuko si Arnel, tapos ay dahan-dahang lumayo mula sa pulutong. Samantala, nagsimulang kunin ng pulisya ang mga saksi. Tinawag ni Major Aquino ang forensic team para sa paunang pagsusuri. Nang dahan-dahang inilipat ang bangkay ng babae, isang opisyal ang nagsabi, "Sir, hindi ito sugat dahil sa sunog. May bakas ng sakal ang liig ng biktima." Mabilis na lumingon si Aquino. Ang lalaki may sugat sa ulo, sir. Matinding tama at may saksak sa tiyan. Tumigas ang mukha ni Major Aquino. Tumayo siya, tinitingnan ang mga guho ng bahay na umaalpas pa rin ng usok. Nang gabing iyon, sa loob lang ng ilang minuto, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ihanda ang grupo. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay at pagsunog para burahin ang bakas. Habang nagiging tensyonado ang sitwasyon, naramdaman ni Arnel na halos manlambot ang kanyang tuhod. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang salitang iyon, pagpatay. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa kanyang isip na parang malaking martilyo. Napagtanto niya na mas mabilis ang pulisya kaysa sa inaakala niya. At kung mananatili pa siya sa barangay, sandali na lang bago mabanggit ang pangalan niya. Kailangan niyang umalis ng gabing iyon din. At mula rito magsisimula ang pagtakas ni Arnel. Isang pagtakas na lalong maglulubog sa kanya sa bangin na iniiwasan niya. Ang pagtakas ni Arnel Hilario pagkatapos ng kakilakilabot na gabi ay hindi huminto sa gilid lang ng ilog Pasig. Matapos tawirin ang ilog gamit ang maliit na bangka ni Mang Dante at makaligtas sa unang pagtugis, nakarating siya sa isang maliit na baryo sa gilid ng Maynila. Nang dahan-dahang pumula ang langit, tanda ng pagbukang liwayway, nakaupo si Arnel sa likod ng isang kahoy na tindahan. Pagod ang kanyang katawan, mapula ang kanyang mga mata dahil sa hindi pagtulog. Ang damit na suot niya ay may amoy pa ng usok at gasolina. Sa bulsa ng kanyang jacket, mabigat ang gintong alahas ni Aling Maria. Para bang patuloy itong nagpapaalala sa kanya na ang bawat hakbang niya ngayon ay binabayaran ng dugo. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa lugar na iyon ng matagal. Tiyak nakakalat agad ang balita tungkol sa sunog at pagkamatay ni na Aling Maria at Mang Ben. Ang mukha niya ay magiging usap-usapan. Kailangan niyang lumayo pa, patungo sa ibang lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya. Malapit sa highway, nakita niya ang isang maliit na bus na papuntang Batangas. Isang industrial na lungsod na ilang oras ang biyahe. Ang driver ng bus ay humihikab, mukhang pagod. Ngunit binuksan pa rin niya ang pinto para sa huling pasahero. "Pabigatangas po, kuya," tanong ni Arnel sa mahinang boses. Tiningnan siya saglit ng driver. Nakita ang maputlang mukha at mapupulang mata ni Arnel. "May bayad." Tumango si Arnel at nagbigay ng ilang piraso ng pera. Sumakay siya nang walang masyadong sinasabi. Pinili niyang umupo sa pinakalikod, malapit sa maruming bintana. Dahan-dahang umalis ang bus, iniiwan ang Maynila na nababalutan pa ng natitirang kadiliman ng gabi. Habang naglalakbay, puno ng ingay ang ulo ni Arnel. Ang mukha ni Aling Maria na nasasakal, ang katawan ni Mang Ben na natumba, ang apoy na lumalamon sa langit. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit lalo lang naging malinaw ang mga imahe. Hinawakan niya ang dibdib niya, nararamdaman ang kanyang puso na tumitibok ng mabilis. "Kung makakarating ako sa Batangas, kung maibebenta ko ang ginto na ito, makakapagsimula ako ng bagong buhay.
Walang sinuman ang makakaalam kung sino ako. Pinilit niyang maniwala sa sarili niyang isip. Samantala sa Maynila, hindi natulog si Major John Aquino ng gabing iyon. Matapos magbigay ng pahayag si Gina tungkol sa pagbili ng gasolina, tinipon ni Aquino ang buong grupo sa isang masikip na silid na puno ng mapa at litrato. Ganito, sabi niya habang tinuturo ang pisara na puno ng mga sulat. Noong gabi ng sunog, nakita si Arnel sa lugar. Pagkatapos ng sunog, naglaho siya. May nakakita na humiram siya ng bangka kay Mang Dante at tumawid sa ilog. Iba pang saksi ang nakakita na nagmamadali siya. Marumi ang damit, balisa ang mukha. Gumuhit siya ng linya mula sa Isla de Balut hanggang sa tawiran ng Ilog Pasig. Mula sa Zong I, malaki ang posibilidad na tumungo siya sa highway. Kailangan nating tanungin ang lahat ng driver ng jeepney, bus, maging ang mga convenience store na bukas hanggang madaling araw. Isang miyembro ang nagtaas ng kamay, Sir, paano ang mga alahas ng biktima? Sabi ng pamilya, may ilang pulseras at kwintas si Aling Maria, ngunit hindi nakita sa mga guho ng bahay. Tinitigan siya ni Aquino ng matalim. Kung kailangan ng salarin ng pera para tumakas, ibebenta niya ang ginto. At hindi maraming pawn shop ang bukas sa maliit na lungsod na ito. Pupuntahan natin isa-isa. Kaya nang umagang iyon, nang sumikat pa lang ang araw, may mga grupo na tumungo sa terminal, may tumungo sa mga gasolinahan, at may nagsiyasat sa mga pawn shop. Sa isang simpleng pawn shop malapit sa palengke, may nakuha ang isang opisyal. Ang may-ari ng tindahan, isang lalaking may edad na may makapal na salamin, ay mahinang nagsabi, totoo. May binata na dumating kaninang umaga at nagbenta ng kwintas at pulseras. Maputla ang mukha niya, parang hindi natulog. Naghinala ako. Kaya binili ko lang ang kalahati at sinuri ko ng palihim. May karat ang ginto. Ang hugis ng kwintas ay parang nabanggit ng pulisya sa radyo. Ipinakita ng opisyal ang litrato ng alahas na ipinadala ng pamilya ni Aling Maria. Mabilis na tumango ang may-ari ng tindahan. Iyan ay katulad na katulad. Saan daw siya pupunta? Tanong ng opisyal. Sabi niya, maghahanap siya ng trabaho sa ibang lungsod. Sumakay siya ng bus papuntang Batangas. Agad na nakarating ang balitang iyon kay Aquino. Tiningnan niya ang relo sa kanyang pulso. Tanghali na. Ibig sabihin, malamang ay nakarating na si Arnel sa Batangas. Sige, sabi ni Aquino. Mabigat ang kanyang boses. Makikipag-ugnayan tayo sa lokal na pulisya. Mula ngayon, hindi na ito usapin lang ng isang lungsod. Ito ay isang operasyon na inter-region. Sa Batangas, ang maliit na bus na sinasakyan ni Arnel ay huminto sa simpleng terminal. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Dahan-dahang lumakad si Arnel. Ininspeksyon niya ang paligid. Bago ang lungsod. Ngunit dahil bago, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Naglakad siya sa hanay ng mga kainan at tindahan ng sigarilyo bago huminto sa harap ng isang maliit na pawn shop malapit sa palengke. Sa bintana nito, nakahanay ang mga nagniningning na singsing at kwintas. Lumunok si Arnel. Pumasok siya, sinalubong ng tunog ng maliit na kampana sa itaas ng pinto. Ano ang kailangan mo, iho? Tanong ng may-ari ng tindahan. Isang Ginoo na may magiliw na mukha, ngunit may kahina-hinalang tingin. Inilabas ni Arnel ang kwintas at pulseras mula sa kanyang bulsa. Gusto ko pong ibenta ito, sir. Kailangan ko ng pera. Pamana ng pamilya. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang alahas. Sinuri ito gamit ang magnifying glass. Maganda ang ginto. Sapat ang timbang, pero ang balisang tingin ni Arnel ay nagpalakas ng pag-iingat niya. Saan ka galing? Tanong ng may-ari na para bang nagkukwentuhan lang. Mula sa Maynila, maikling sagot ni Arnel. Maghahanap ng trabaho dito. Dahan-dahang tumango ang may-ari ng tindahan. Ngunit sa kanyang isip, naaalala niya ang anunsyo sa radyo na narinig niya kaninang umaga tungkol sa sunog at ang hinalang pagpatay sa tabi ng Ilog Pasig. Nabanggit na baka may nawawalang alahas. Nag-isip siya saglit tapos ay nagdesisyon na bilhin ito. Sige, bibilhin ko pero hindi mataas ang presyo. Kailangan mo ng pera agad, hindi ba? Tumango si Arnel. Kahit magkano, sir. Matapos makumpleto ang transaksyon,
lumabas si Arnel ng tindahan na may hawak na pera. Medyo gumaan ang pakiramdam niya sa pera. Makakaupa siya ng kwarto, makakakain sa loob ng ilang araw, at baka makalayo pa. Ngunit hindi niya alam na ang may-ari ng pawn shop, pagkaalis niya, ay agad na isinara ang pinto, pumasok sa likod, at binuksan ang maliit na radio communication na itinago niya. "Hello, police post, gusto kong mag-ulat. Baka may kinalaman ito sa kaso sa Maynila." Ilang oras ang lumipas sa police station ng Batangas. Nakadikit na ang larawan ni Arnel sa internal bulletin board. Isang batang opisyal ang nagpaliwanag sa kanyang mga tauhan. Malamang na nasa lungsod pa ang target. Pagod siya. Kakarating lang at wala pang koneksyon. Maghahanap siya ng murang upahan, karinderya, o lugar na hindi masyadong nagtatanong ng gi. Hatiin natin ang grupo. Siya sa atin ang lahat ng lodging house. Samantala, nakaupo si Arnel sa sulok ng isang maliit na karinderya malapit sa istasyon. Nakayuko. Hawak ang malamig ng tasa ng kape. Sa harap niya, may maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding, nagpapalabas ng balita sa tanghali. At doon, sa maingay na screen, lumabas ang balita tungkol sa sunog sa tabi ng Ilog Pasig. Nabanggit ang pangalan ni Aling Maria Santos, ang pangalan ni Mang Ben Garcia. At sa dulo ng ulat, isang reporter ang nagbanggit ng isang pangungusap na nagpahulog sa tasa sa kamay ni Arnel. Opisyal nang hinahanap ngayon ng pulisya ang isang suspect na nagngangalang Arnel Hilario. May matibay na hinala na siya ang gumawa ng pagpatay at sinunog ang bahay ng biktima para burahin ang bakas. Ilang mata ang dahan-dahang lumingon sa isang direksyon, sa sulok ng silid kung nasaan si Arnel. Dahan-dahang itinaas ni Arnel ang kanyang mukha, nakipagtagpo sa tingin ng may-ari ng karinderya, dalawang driver ng truck, at isang batang babae na kararating lang, may dalang tray. Ang batang babae ay hindi estranghero sa kanya. Siya si Gina, ang babae na naglakas loob na mag-ulat sa police station sa Maynila ng gabing iyon. At ngayon, nang hindi namamalaya ni Arnel, nagkita silang muli sa lungsod na inakala niyang magiging lugar ng kanyang pagtakas. Nang tumayo si Gina sa pinto ng karinderya, halos mahulog ang tray sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ni Arnel sa sulok ng silid, ang parehong mukha na nakita niya nang bumili ito ng 5 litro ng gasolina noong gabi bago ang sunog. Ang mukha na ipinakita ng pulisya bilang suspect sa pagpatay kina Aling Maria Santos at Mang Ben Garcia. Nakita rin siya ni Arnel. Nanigas ang kanyang katawan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay na may hawak na tasa. Tila nagyelo ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Lumunok si Gina, pilit na itinatago ang kanyang pagkagulat. Pilit siyang humiti ng tipid sa ibang mga customer, tapos ay pumasok na parang walang nangyari. Ibinaba ni Arnel ang mukha niya sa bintana. Ngunit alam niyang nakilala siya ni Gina. At kung nakilala siya ni Gina, malalaman din ng pulisya na nasa Batangas siya, maaga o huli. Lumapit si Gina sa ibang mesa, nagsilbi sa mga customer, ngunit nakakunot ang kanyang mga mata sa pagkabalisa patungo kay Arnel. Mabilis ang paghinga niya. Sa kanyang isip, iisa lang ang tanong, dapat ba akong magsumbong sa pulisya? Naalala niya ang 2 sunog na bangkay sa balita. Naalala ang mukha ni Major Aquino na humihingi ng katotohanan ng gabing iyon. At naalala ang sarili niyang takot nang makita si Arnel na bumibili ng gasolina na may magulong mukha. Nang bumalik siya sa kusina para kunin ang order, nagtataka ang may-ari ng karinderya, isang babaeng nasa edad 50 na tumingin sa kanya. Bakit ka ganyan, Gina? Ano nga nakita mo? Mahinang sumagot si Gina. Halos pabulong. Ate, yung lalaking iyon ang hinahanap ng pulisya. Nagulat ang may-ari ng karinderya. Yung nasa gihi. Mahinang tumango si Gina. Tumingin sandali ang may-ari ng karinderya sa harap. Pagkatapos ay lumapit. Huwag kang magsasalita ng malakas. Kunin mo ang cellphone ko, tawagan mo ang pulisya. Nag-alinlangan si Gina sandali. Nanginginig ang kanyang kamay nang tanggapin ang cellphone. Lumakad siya ng kaunti sa sulok ng kusina, dinial ang numero na binigay ng pulisya kagabi. Hello, sir. Si Gina po ito. Nandito siya. Si Arnel. Nasa karinderya ni Burat na malapit sa istasyon ng Batangas.
Agad na naging tensyonado ang boses sa kabilang linya. Manatiling kalmado. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na magpapahinala sa kanya. Aalis na kami. Dahan-dahang isinara ni Gina ang telepono, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Alam niyang mapanganib ang lalaking iyon. Kung pakiramdam ni Arnel ay nanganganib siya, mabilis na magbabago ang lahat. Sa sulok na mesa, naramdaman ni Arnel na may mali. Masyadong maputla si Gina. Masyadong tahimik ang karinderya. Masyadong matagal siyang tinitingnan ang dalawang customer. Umayo siya ng upo. Hindi ako maaaring manatili dito. Tumayo si Arnel. Iniwan ang barya sa mesa, tapos ay naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang doorknob, lumingon si Gina at muli silang nagkatinginan. May malinaw na takot sa mata ni Gina. Takot na lumalabas lang kapag alam ng isang tao ang isang malaking sikreto. Agad na naghinala si Arnel. Huminto siya sa ambang ng pinto. Nakabitin sa hangin ang tensyon. Ang may-ari ng karinderya ay nagkunwaring abala sa paghiwa ng tinapay, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Lumabas si Arnel. Ngunit bago pa man siya lumayo, narinig niya ang tunog ng motorsiklo ng pulisya mula sa malayo. Hindi isa, dalawa, tatlo. Ang maliit na sirena. Mabilis. Halos hindi marinig mula sa malayo, ngunit sapat na para maintindihan ng isang taong hinahabol. Alam na ng pulisya. Binilisan ni Arnel ang lakad. Tapos ay tumakbo nang maging tahimik ang sulok ng daan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay nagpainit sa kanyang dibdib. Gina, bakit siya nandito? Bakit siya nagsumbong? Umungol siya, sinipa ang isang maliit na basurahan sa gilid ng daan. Ngunit hindi siya maaaring bumalik. Hindi siya maaaring magalit. Mayroon lang siyang isang layunin, tumakas bago dumating ang pulisya sa bloke na ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, 6 na motorsiklo ng pulisya at 2 patrol car ang mabilis na tumungo sa lokasyon. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, nagsalita si Major Aquino sa radyo. Lahat ng unit, huwag agad sumugod. Maaari siyang makasakit ng residente. Isara ang 200 metro radius. Hayaan akong pumasok muna kasama ang 2 tao. Pinindot niya ulit ang radyo. Gina, manatili ka sa karinderya, huwag kang lalabas. Narinig ang nanginginig na boses ni Gina. Opo, sir. Umalis na siya. Hindi ko alam kung saan. Sumagot si Aquino, sapat na iyon. Tama ang ginawa mo. Kami na ang bahala. Isinara niya ang radyo at tumingin sa daan. Ngayong araw, hindi siya makakatakas. Tumakbo si Arnel sa maliit na daan patungo sa luma at hindi na ginagamit na riles ng tren. Ang matataas na damo ay makapal, at ang kalawangin na bakal na hagdan ay naging natural na panangga. Nagtago siya sa likod ng malaking sementong haligi, sinisikap na pakalmahin ang kanyang hininga. Ngunit lalong lumalapit ang tunog ng motorsiklo ng pulisya. Ang mga ilaw ay humahagupit sa eskinita, nagpapailaw sa mga bahay, naghahanap sa mga madilim na sulok. Lalong dumikit si Arnel sa bloke, hindi gumagalaw. Huminto ang isang motorsiklo ng pulisya 15 metro lang mula sa kanyang pinagtataguan. Bumaba ang pulis, tinitingnan ang paligid. Sir, naiwan ang sasakyan dito. Malamang ay nasa loob pa rin ng riles ang target. Sumagot si Aquino mula sa radyo. Huwag muna habulin. Papunta na ako. Hintayin ang utos. Hinawakan ni Arnel ang lupa, nanginginig ang kanyang kamay. Mabilis ang paghinga niya. Alam niyang sa kakaibang batangas na ito, nagsisimula pa lang ang seryosong laban sa pagitan niya at ng pulisya. Sa likod ng sementong haligi ng lumang riles, nakaupo si Arnel, nakasandal ang likod sa magaspang na pader. Mabilis siyang humihinga. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinisikap na pakalmahin ang takot na hindi niya inakala na mararanasan niya. Malinaw na naririnig ang tunog ng nagpapatrolyang motorsiklo ng pulisya mula sa itaas ng riles. Bawat kaluskos ay nagpapatayo ng balahibo niya. Hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal. Kung bababa sila, tapos na ako, bulong niya. Mula sa puwang ng mga talahib, nakita ni Arnel ang 2 pulis na naglalakad sa tabi ng riles, gamit ang mga flashlight.
Dahan-dahang gumagalaw ang puting liwanag, masusing sinisiyasat ang matataas na damo. Ang luma at hindi na ginagamit na riles ay naging parang daan ng kamatayan para sa isang hinahabol. Malinaw ang lugar sa layong 30 metro, naririnig niya ang pag-ulat ng isa sa mga pulis. Huwag kayong lalayo. Ang komandante ay malapit nang dumating. Hintayin ninyo ang utos. Lumunok si Arnel. Kailangan niyang makahanap ng ibang daan. Gumapang siya sa kaliwang bahagi ng riles at mula doon, nakita niya ang isang maliit na tulay sa ilalim ng riles. Dito umaagos ang tubig ulan. Sa tag-ulan, madilim at maputik ang tunel na iyon. Ngunit sapat na malaki para makasilong ang kanyang katawan. Nang hindi nag-iisip, pumasok siya roon. Tumusok sa ilong niya ang amoy ng halumigmig. Ang tubig na hanggang bukong-bukong ay tumalsik sa bawat hakbang niya. Mahaba, malamig at halos walang liwanag ang tunel. Ngunit para kay Arnel, mas mabuti iyon kaysa sa mahuli sa labas. Sa labas, dumating si Major Aquino. Bumaba siya ng sasakyan, tinitingnan ang riles ng may matalim na mata, parang ibong nangangaso. Sir, nakita namin ang bakas ng paa sa matataas na damo, sagot ng isa sa mga miyembro. Patungo sa ilalim ng riles. Mukhang bumaba siya sa drainage. Tumango si Aquino. Kung ganoon, gumagalaw siya patungo sa likod ng baryo. May isang lumang pabrika doon. Malamang ay doon siya magtatago. Habang naghahanda silang umalis, isang lalaking may edad na ang dumating, tumatakbo mula sa eskinita. Hingal na hingal siya. Pulis, pulis! Lumingon si Aquino. Ano iyon? Nakita ko ang isang lalaki na tumatakbo patungo sa kanal sa ilalim ng riles. Nakasuot ng madilim na jacket. Mukhang takot siya. Tinitigan ni Aquino ang lalaki. Sigurado ka? Malinaw na nakita ko, sir. Dumaan siya sa harap ng bahay ko. Akala ko ay lasing. Pero pagkarinig ko ng sirena, naisip ko na baka siya ang hinahanap ninyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Aquino. Sige, salamat. Bumalik ka na sa bahay. Huwag kang lalabas. Nang umalis ang lalaki, nagtanong ang isa sa mga miyembro, Sir, sino iyon? Mabilis na sumagot si Aquino. Ang pangalan niya ay binanggit kanina ng mga residente, si Mang Tonyo. Nakatira siya malapit sa lumang pabrika. Karaniwan ay tama ang impormasyong tulad nito. Doon tayo mag-focus. Sa loob ng tunel sa ilalim ng riles, gumapang si Arnel palabas mula sa kabilang dulo ng drainage. Basang-basa at maputik ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya huminto. Sa harap niya, iisa lang ang daan, isang bakanting lot patungo sa luma at hindi na ginagamit na pabrika. Ang malaking gusali ay mukhang isang nakalimutang dambuhala. Kalawangin ang bakod. Basag ang mga bintana. Puno ng graffiti ang mga dingding. Isang perpektong lugar para magtago. O isang lugar na magiging nakamamatay na bitag. Tumingin sa paligid si Arnel. Walang residente. Walang ingay. Tanging huni lang ng hangin na humahampas sa mga lumang yero. Sumiksik siya sa puwang ng sirang bakod. Pagkapasok, agad siyang nalamigan. Puno ng basag na salamin at tuyong dahon ang sahig. Ang ilang lumang makina ay nakatayo na parang mga sirang rebulto. Ang sikat ng haring araw ay pumapasok sa malalaking butas sa bubong. Lumikha ng mahaba at nakakatakot na mga anino. Umupo si Arnel sa likod ng isang lumang makina. Tinakpan niya ang sarili ng kanyang jacket. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig. Sana pala umuwi na lang ako ng gabing iyon. Bakit ako bumalik sa bahay ni Aling Maria? Sumulpot ang pagsisisi. Ngunit huli na. Alam niyang tinawid na niya ang linyang hindi na maaaring balikan. Sa labas ng pabrika, nagsimulang palibutan ng pulisya ang gusali. Nakatayo si Major Aquino sa harap ng sirang bakod, sinisiyasat ang bakas ng putik sa lupa. Dito siya pumasok, matigas niyang sabi. Sir, malaki ang gusaling ito. Maraming bakanting espasyo. Mahirap siya sa atin ang lahat ng mag-isa. Tumango si Aquino. Kaya gagawin natin ang containment.
Dalawang grupo ang papasok mula sa silangan at kanluran. Ako at ang dalawang miyembro ay papasok mula sa harap. Huwag ninyong alisin ang inyong paningin. Kung ma-corner siya, maaari siyang gumawa ng mapanganib na bagay. Tumango ang lahat ng miyembro, pagkatapos ay gumalaw na parang mga anino, pumasok sa lumang pabrika. Dahan-dahan ngunit tiyak ang kanilang mga hakbang. Humahagupit ang ilaw ng flashlight sa mga lumang makina. Marahang umaalpas ang sahig. At si Arnel, na nagtatago, ay naramdaman ang buong katawan niya na naninigas. Lalo pang lumalapit ang tunog ng mga yabag ng pulisya. Napakalapit. Sa gitna ng mga anino ng lumang pabrika, magsisimula na ang laban sa pagitan ng pagtakas at ng batas. Hindi na ito maiiwasan. Sa loob ng madilim at malamig na lumang pabrika, nakaupo si Arnel sa likod ng isang dambuhalang makina ng produksyon na kalawangin na. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit sinisikap niyang pigilan ito upang hindi marinig. Bawat maliit na ingay na umaalingaw mula sa bakal at lumang yero ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang sikat ng haring araw sa hapon ay sumisingaw sa mga butas sa bubong. Lumikha ng mga linya ng liwanag na pumuputol sa mga anino. Sa pagitan ng liwanag, dahan-dahang nahuhulog ang mga butil ng alikabok, parang malungkot na nyebe. Mula sa malayo, umalingaw ang boses ni Major Aquino. Team 1, pasok mula sa kanluran. Team 2, mula sa silangan. Huwag ninyong alisin ang tingin sa blind spots. Lalong yumuko si Arnel. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na patuloy na humahabol sa kanyang mga yapak mula noong trahedya sa Isla de Balut. Ang boses na parang tambol ang digmaan. Palapit, palapit at palapit. Kinagat niya ang labi, sinisikap mag-isip ng mabilis. Kailangan kong lumabas sa likod na pinto, tapos tumakbo sa taniman ng sawali sa likod ng pabrika. Mula doon, patungo sa National Highway. Ang kanyang plano ay tila malinaw hanggang sa may narinig siyang maliit na ingay. Crack! Isang maliit na tornilyo ang nahulog mula sa lumang makina sa tabi niya at gumulong, tumama sa dulo ng kanyang paa. Nanigas si Arnel. Malinaw na narinig ang ingay sa tahimik na lumang gusali. Sa kabilang dulo ng silid, dalawang pulis na nagsisiyasat ay agad na huminto. Ano iyon? Bulong ng isa. Tunog ng metal mula sa tabi ng makina doon. Lumingon sila halos sabay. Tinutok ang flashlight sa direksyon ng pinagtataguan ni Arnel. Humagupit ang puting liwanag sa dingding. Tumama, tapos ay dahan-dahang gumalaw patungo sa malaking makina. Pinigilan ni Arnel ang kanyang hininga. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Alam niyang kung gumalaw pa ng kaunti ang flashlight sa kanan, makikita ang kanyang mukha. Team, lumapit sa hilagang kanluran ng pabrika. May kahina-hinalang ingay, ulat ng isang miyembro sa radyo. Lalong lumapit ang tunog ng mga yabag mula sa dalawang direksyon. Napagtanto ni Arnel na kung mananatili siyang tahimik, matatagpuan siya. Kung tatakbo siya, mahuli pa rin siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay nagdesisyon na gumalaw. Sa mabilis na galaw, gumapang si Arnel sa likod ng makina at tumalon sa isang makipot na daanan sa pagitan ng dalawang matataas na bakal na shelves. Ang mga shelves ay puno ng lumang kahoy, mga lumang balde, at mga walang lamang drum. Nang pumasok siya, isang drum ang gumalaw at nahulog, gumawa ng malakas na ingay. Brak! Umalingaw ang ingay sa buong pabrika. Agad na lumapit ang pulisya. May gumagalaw doon. Mag-ingat! Baka may dala siyang sandata, sigaw ni Aquino. Huwag barilin! Hulihin ang buhay! Tumakbo si Arnel sa pagitan ng mga bakal na shelves. Mabilis ang kanyang hininga. Lumipad ang alikabok. Ang mga piraso ng bakal ay lumikha ng maingay na tunog. Tumalon siya sa tumpok ng mga gulong at patuloy na tumakbo patungo sa daanan na papunta sa likod ng pabrika. Ngunit nang lumapit siya sa likod na pinto, dalawang pulis na ang nagbabantay doon. Natigilan si Arnel. Umurong siya, naghanap ng ibang daan. Ngunit ang kanyang hakbang ay nagpatama sa kanyang paa sa isang maluwag na tabla. Kumalas ang tabla at tumama sa dingding, gumawa ng isa pang malakas na ingay. Ilhe! Muli nalantad ang kanyang posisyon. Sumigaw ang isang pulis. Nasa gitnang koridor siya.
I-block ang kaliwang pinto. Huwag siyang bigyan ng puwang. Umikot si Arnel sa kabilang direksyon, patungo sa madilim na daanan na papunta sa ikalawang palapag ng pabrika. Masikip ang hagdan. Maalikabok. Ang ilang baitang ay sira na. Ngunit umakyat pa rin siya. Nanginginig ang bawat tapak. Halos gumuho. Ngunit ang takot ang nagpatuloy sa kanya sa pag-akyat. Sa ibaba, nakita ni Major Aquino ang anino ni Arnel sa hagdan. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Team 1, umakyat sa timog na hagdan. Team 2, palibutan mula sa labas. Siya mismo ay kumuha ng ibang ruta, patungo sa daanan na papunta sa isang maliit na balkonahe sa ikalawang palapag. Nakarating si Arnel sa ikalawang palapag. Bulok ang sahig na kahoy. May mga butas sa ilang bahagi. Ang liwanag sa hapon ay tumago sa basag na bintana. Lumikha ng silid na parang labirint ng liwanag at anino. Tumakbo siya sa dulo ng palapag. Nakita ang bukas na pinto ng isang maliit na bodega. Pumasok siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Madilim ang silid. Puno ng lumang karton at mga sako ng tela. Yumuko si Arnel sa likod ng tumpok ng mga sako. Muli, pinigilan ang hininga. Narinig ang tunog ng sapatos sa ikalawang palapag. Matigas na yabag, hindi nagmamadali. Tiyak na yabag iyon ng may karanasan. Iyon ang yabag ng isang taong alam na alam kung ano ang hinahanap niya. Huminto si Major Aquino sa tapat mismo ng pinto ng bodega, kung saan nagtatago si Arnel. Hindi niya binuksan ang pinto. Tumayo lang siya ng tahimik. Pagkatapos, sa mahina ngunit tumatama sa kaluluwang boses, Arnel. Alam kong nasa loob ka. Tinapunan ni Arnel ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Nagpatuloy si Aquino, wala nang labasan dito. Pinapatagal mo lang ang pagdurusa mo. Sumuko ka na. Tahimik. Kinagat ni Arnel ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Arnel, nakagawa ka na ng malaking pagkakamali. Ngunit ang pagdagdag pa ng pangalawang pagkakamali ay magsasara ng lahat ng pinto para sa iyo. Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Narinig ang tunog ng iba pang pulis na lumalapit mula sa likuran. Sarado na ang lahat ng labasan. Nasa bitag si Arnel. Ang isang maliit na pagkakamali ay nagdala sa pulisya sa lugar na tinataguan niya. At ngayon, ang maliit na silid na iyon ay naging huling entablado sa pagitan ng pagtakas at ng hustisya. Sa loob ng madilim na bodega, lalong idiniin ni Arnel ang kanyang katawan sa likod ng tumpok ng mga sako. Hingal na hingal siya. Halos parang ungol ng isang nasugatang hayop. Sa labas ng pinto, nakatayo si Major Aquino na may tingin na hindi niya nakikita. Ngunit nararamdaman niya, kalmado, malamig at hindi malilinlang. Arnel, ito na ang huling pagkakataon mo. Ang boses ni Aquino ay nagpatuloy. Isuko mo ang sarili mo bago pa lumala ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang tibok ng puso ni Arnel na umaalinggaw sa sarili niyang ulo. Mula sa likuran, narinig ang boses ng isa pang miyembro, komandante. Isinara na ng Team 2 ang mga bintana sa likod. Wala nang labasan. Tumango si Aquino nang hindi lumilingon. Mabuti. Manatili sa inyong posisyon. Tahimik sa loob ng ilang segundo. Tahimik na tumusok sa tainga. Pagkatapos, brak. Sinipa ni Arnel ang isang kahoy na rack sa likuran niya, napatumba ito at tinakpan ang bahagi ng sahig na may malakas na kalabog. Agad na napuno ng makapal na alikabok ang hangin na nagpasilaw sa paningin. Ginamit niya ang kaguluhan na iyon upang mabilis na gumalaw patungo sa isang maliit na bintana sa sulok ng silid na hindi niya napansin kanina. Masikip ang bintana. Sapat lang para sa kanyang payat na katawan. Ngunit may isang problema, nasa ikalawang palapag ang bintana at nakaharap sa bakura ng pabrika na puno ng lumang bakal at basag na salamin. Wala nang pakialam si Arnel. Pinuwersa niyang buksan ang bintana. Binasag ang salamin. Sa labas ng pinto, narinig ni Aquino ang ingay at agad na sumigaw, pasok na. 2 pulis ang nagtulak sa pinto ng bodega. Ngunit sinipa na ni Arnel ang salamin mula sa loob. Pras! Kumalat ang basag na salamin. Ang ilang piraso ay nakasugat sa kanyang braso at pisngi.
Ngunit nagpatuloy siya sa pag-akyat palabas. Nang kalahati na ang kanyang katawan sa labas, sumugod ang isang pulis sa bodega. Nasa bintana siya. Pigilan si Arnel. Pinuwersa ni Arnel ang kanyang katawan palabas ng buo. Ngunit nang ibababa niya ang kanyang mga paa, hindi niya nakita ang kalawangit na bakal na nakausli sa ilalim ng bintana. Natapilok ang kanyang paa. Nahulog ang kanyang katawan. Ilhe. Tumama siya ng malakas sa lupa. Tila nasipsip ang hangin mula sa kanyang baga. Ang sakit ay tumago sa kanyang balakang at balikat, nagpaikot sa kanyang paningin. Ngunit sa pagpapanik, pinilit siya ng kanyang adrenaline na bumangon muli. Sa itaas, sumigaw ang pulisya. Nahulog siya. Habulin mula sa labas. Pahikaw-hikaw na tumakbo si Arnel patungo sa likod na bakod ng pabrika. Mataas ang bakod. Kalawangin. Ngunit may isang sira na pwedeng daanan kung pilitin. Gumalaw siya roon, pinipigilan ang sakit na umaalpas mula sa kanyang tadyang. Nang halos maabot na niya ang bakod, 2 pulis ang lumabas mula sa kanang bahagi. Tigil! Taas ang kamay. Umikot si Arnel sa kaliwa at doon niya nakita ang 3 pulis na lumalapit mula sa direksyon na iyon. Hingal na hingal siya. Tiningnan niya ang lahat ng direksyon, ngunit walang puwang. Walang daan. Ngunit ang kawalan ng pag-asa ang nagpatapang sa kanya. Tumakbo siya sa tumpok ng walang lamang drum, sinisikap na akyatin upang makatawid sa pader. Nang tapakan niya ang unang drum, gumulong ito. Muli, nahulog si Arnel. Tumama sa iba pang drum. Brak! 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 Ang tunog ng metal ay pumutol sa hangin. Lalo pang lumapit ang pulisya. Bumangon si Arnel habang hawak ang kanyang tadyang. Duguan ang kanyang mga kamay. Pinuwersa niya ang kanyang katawan na umakyat sa ibabaw ng pangalawang tumpok ng drum. Ngunit sa pagkakataong ito, isang sigaw ang umalingaw sa likuran niya. Arnel! Tigil! Huminto si Arnel. Iyon ang boses ni Aquino. Lumingon siya. Sa mata ni Aquino, walang galit. Tanging katigasan lang ng isang opisyal na madalas makakita ng kriminal na lalong lumulubog sa hukay na sila mismo ang naghukay. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng lakas, sabi ni Aquino. Matatag ang kanyang hakbang, dahan-dahang sumusulong. Tingnan mo ang sarili mo. Sugatan ka na. Wala ka nang mapupuntahan. Hingal na hingal si Arnel. Hawak ang drum. Nanginginig ang kanyang tuhod. Maaari akong umalis. Maaari akong lumabas sa lungsod na ito. Umiling si Aquino. Walang labasan para sa pagpatay, Arnel. Wala. Umikot si Arnel. Ngunit ang sakit sa kanyang tadyang ay nagpawala ng balanse niya. Nadulas ang kanyang paa sa madulas na ibabaw ng drum na mailangis. Muli siyang natumba sa lupa. Agad na gumalaw ang pulisya. 3 tao ang humawak sa kanyang mga braso. 2 pa ang dumikdik sa kanyang likod sa lupa. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, sigaw ni Arnel. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa tunog ng posas na nagkandado sa kanyang mga pulso. Click, click. Tumayo si Aquino sa tabi, tinitingnan ang binata ng may mabigat na tingin. Tapos na, Arnel. Tumahimik si Arnel. Hingal na hingal ang kanyang hininga. Puno ng alikabok at dugo ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot at galit, ngayon ay tanging pagod na lang ang natitira. Pagod ng isang taong tumakbo ng napakalayo mula sa katotohanan na sa huli ay nahuli rin siya. Sa labas ng bakod ng pabrika, nagsimulang lumubog ang araw. Ang ingay ng sirena ay umaalingaw sa mga lumang dingding. Tila isinasara ang isang madilim na kabanata na sa wakas ay natapos na. Ikinarga si Arnel sa patrol car. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng pulisya. Ngunit alam ni Major Aquino na may isa pang mahalagang kabanata na naghihintay. Isang kabanata na magdedesisyon kung si Arnel ay isang takas lang o isang malupit na mamamatay tao na handang ulitin ang kanyang ginawa. Ang silid ng interogasyon ay maliit. Mapurol ang mga pader. Ang puting ilaw sa itaas ng ulo ay nagpapailaw sa malamig na mesa ng bakal. Nakaupo si Arnel na nakaposas ang kamay.
Nakayuko. Punit ang kanyang damit. Ang ilang galo sa kanyang mukha ay tuyo na ang dugo. Mabigat pa rin ang kanyang hininga matapos ang mahabang habulan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Major Aquino nang hindi nagmamadali. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa. Walang ibang miyembro sa silid. Tanging sila lang dalawa. Tahimik. Hinila ni Aquino ang silya at umupo sa harap ni Arnel. Arnel Hilario, sabi niya. Huminahon ka. Ginawa mong gumalaw ang buong lungsod ngayong gabi. Hindi sumagot si Arnel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Binuksan ni Aquino ang folder. Inilabas ang mga larawan. Isa-isang inayos sa mesa. Larawan ng nasunog na bahay ni Aling Maria. Larawan ng posisyon ng dalawang bangkay. Larawan ng kwintas at pulseras na ibinenta ni Arnel. Larawan ng bakas ng putik na sapatos sa paligid ng pabrika. Larawan ni Arnel noong hinuli siya. Mukha na puno ng alikabok at dugo. Ang lahat ng ito, sabi ni Aquino habang hinahawakan ang bawat isa, ay tumuturo sa isang tao. Tahimik. Sumandal si Aquino. Ikaw. Bahagyang itinaas ni Arnel ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata. Hindi ninyo alam kung ano ang nangyari. Hindi ko kasalanan. Huminga ng malalim si Aquino. Pinigilan ang sarili. CJ. Kung ganoon, ikwento mo. Ngunit bago ka magsalita, gusto kong makita mo ang isang bagay. Inilabas niya ang isang slip ng bagong ebidensya, ang audio recording ni Gina noong nagulat siya. May isang taong nakasaksi sa iyong pagpapanik. Ang iyong ekspresyon. Ang iyong mga kilos ng gabing iyon. At kilala ka niya, sabi ni Aquino. Nakita kanyang bumili ng 5 litro ng gasolina noong gabi ng sunog. Nakita kanyang balisa. Nakita kanyang tumakas. Ninatngat ni Arnel ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Nagsisinungaling siya. Tiningnan siya ni Aquino ng diretso sa mata. Ano ang dahilan niya para magsinungaling? Nanginginig pa nga siya noong nagulat sa pulisya. Takot siya, Arnel. Takot sa iyo. Ninatngat ni Arnel ang kanyang ngipin. Tumigas ang kanyang panga. Nagpatuloy si Aquino. Lalo pang naging malalim ang kanyang boses. At mayroon din kaming pahayag mula sa may-ari ng pawn shop sa Maynila at sa Batangas. Pareho nilang sinabi na ibinenta mo ang alahas ni Aling Maria Santos. Inalog ni Arnel ang kanyang ulo. Ako. Kailangan ko lang ng pera. Pera na kinuha mo matapos pumatay ng 2 tao. Naging matigas ang boses ni Aquino. Tumahimik si Arnel. Tinitigan ni Aquino ang binata. Makinig ka sa akin, Arnel. Wala nang labasan dito. Malinaw na ang lahat ng ebidensya. Ang kailangan mo na lang desisyonan ngayon ay, mamamatay ka ba na parang isang duwag, o sasabihin mo ang katotohanan bago pa huli ang lahat. Muling naging tahimik ang silid. Minsan, mas matalas ang katahimikan kaysa sa sigaw. Tinakpan ni Arnel ang kanyang mukha gamit ang kanyang 2 kamay. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat. Hindi siya pinutol ni Aquino. Alam niyang ito ang sandali kung kailan magsisimulang magbitak ang psikolohikal na pader ng salarin. Lumipas ang ilang segundo. Sa wakas, nagsalita si Arnel. Basag ang kanyang boses. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Hindi nagpakita ng emosyon si Aquino. Magpatuloy ka. Pumunta ako sa bahay ni Aling Maria noong hapon na iyon para manghiram lang ng pera. Kailangan ko para bayaran ang utang. Kung hindi, papatayin ako ng taong iyon. Huminga si Arnel ng humihikbi. Pero ayaw niya akong bigyan. Sabi niya, puro problema lang daw ang ginagawa ko. Galit siya. Sabi niya, wala akong kwenta. Nawalan ako ng kontrol. Tumulo ang luha niya. Sinalubong ko siya. Gusto ko lang siyang tumahimik. Tumahimik lang. Pero natumba siya. Hindi na siya gumalaw. Pinigilan ni Aquino ang pagkadismaya. At si Ben? Bakit mo siya pinatay? Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang luha.
Bigla siyang dumating. Nakita niya ang lahat. Sumigaw siya. Sabi niya, magsusumbong siya sa pulisya. Pinalo ni Arnel ang mesa gamit ang kanyang posas. Nagpanik ako. Takot akong makulong. Pinalo ko siya ng martilyo tapos sinaksak ko. Binuksan ni Aquino ang huling folder. Ipinakita ang larawan ng nasunog na bahay. At sinunog mo ang bahay para burahin ang bakas. Hindi tumanggi si Arnel. Sa mahinang boses, sinabi niya, akala ko, kung susunugin ko ang lahat, sasabihin nilang aksidente iyon. Gusto ko lang tumakas. At tumakas ka, sabi ni Aquino. Pero hindi sapat ang layo, Arnel. Umiyak ng tahimik si Arnel. Isinara ni Aquino ang folder nang may matigas na tunog. Nirecord na ang iyong pag-amin. Mula ngayong gabi, opisyal ka nang nakakulong bilang suspect sa double murder at arson. Umiiyak si Arnel, ngunit hindi na tumanggi. Alam niyang tapos na ang lahat. Tumayo si Aquino at lumabas. Ang bawat takas ay laging nagtatapos. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan mo bago ka namin mahuli. Sayang at napakaraming sugat ang iniwan mo. Sumara ang pinto. Naiwan si Arnel na nag-iisa. Lumulubog sa katahimikan na ngayon ay hindi nataguan, kundi ang una niyang kulungan bago ang totoong kulungan. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang interogasyon na nakakapagod, bumalik sa katahimikan ang police station ng Batangas. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay isang mabigat na katahimikan na lumilitaw lamang matapos ganap na malantad ang isang madilim na katotohanan. Nakaupo si Major Aquino nang nag-iisa sa kanyang opisina. Nakatambak sa mesa ang isang salansa ng mga dokumento, ulat ng sunog, resulta ng forensic, pahayag ng residente, ebidensya ng bagay, hanggang sa buong pag-amin ni Arnel. Lahat ng iyon ay mga piraso ng isang puzzle na matagal nang gumagambala sa buong pulisya. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, tapos ay tiningnan ang maliit na bintana na nagpapakita ng kalangitan sa gabi. Nagsimulang umulan ng amihan, tumutulo sa salamin na parang maliliit na patak na naghugas ng alikabok ng buhay. Para kay Aquino, ang ulan ng gabing iyon ay parang isang linyang nagtatapos, nagsasara ng isang madilim na kabanata ng mahabang paglalakbay sa pagbubunyag ng kaso. Ngunit sa detention room sa ibaba, iba ang sitwasyon. Nakaupo si Arnel nang nag-iisa sa bakal na upuan. Nakayuko ang ulo. Inalis na ang kanyang posas. Ngunit ang anino ng bakal ay tila humahawak pa rin sa kanyang mga kamay. Ang mahinang ilaw sa itaas ng kanyang ulo ay nagpapatama ng kanyang anino ng patagilid sa mapurol na dingding. Walang laman ang kanyang tingin. Parang isang taong kakarating lang sa pagkaalala na gumuho na ang buong mundo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim na iyon, nakita niyang muli ang mukha ni Aling Maria Santos, ang sarili niyang tiyahin na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Naalala niya noong bata pa siya, madalas siyang tawagin ni Aling Maria na bunso habang dinadala siya ng kakanin na saging. Naalala niya kung gaano kapasensya ang babae noong pasaway siya. Ngunit ng gabing iyon, dahil lang sa pressure at takot, kinuha niya ang buhay ng babae ng walang awa. Pagkatapos ay lumabas ang anino ni Mang Ben, ang magiliw na kapitbahay na madalas pa nga siyang imbitahan kumain. Noong nahihirapan siya, hindi siya kailanman pinagdudahan ni Mang Ben. Hindi siya kailanman sinaktan. Hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na karapat-dapat gantihan ng kamatayan. Dalawang mukha ang nakatingin sa kanya mula sa kawalan. Hindi may galit kundi may kalungkutan. Tinakpan ni Arnel ang kanyang mga tainga, sinisikap itaboy ang mga boses na iyon. Ngunit lalo lang lumalakas ang mga boses. Hindi ko ito sinasadya, mahina niyang bulong. Sana pala hindi ako nagpanik ng gabing iyon. Pinalo niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ngunit huli na ang pagsisisi. Napakahuli. Kinaumagahan, dinala si Arnel palabas upang ilipat sa city jail. Nakaposas ang kanyang mga kamay at paa. Mahigpit na binabantayan ng 4 na opisyal. Nagmamasid si Major Aquino mula sa gilid ng pinto habang dumadaan si Arnel. Huminto siya sandali. Sir, halos hindi marinig ang boses. Lumingon si Aquino, ngunit nanatili sa distansya. Mahirap na lumunok si Arnel.
Salamat. Dahil hindi ninyo ako binaril sa pabrika. Hindi agad sumagot si Aquino. Alam niyang ang pangungusap na iyon ay hindi nagmula sa tapang, kundi sa kawalan ng pag-asa na umabot na sa rurok nito. Arnel, mahina ngunit matalim niyang sabi. Ang nagligtas sa iyo ay hindi ako. Kundi ang maliit na pagkakataon na iniwan mo para matubos ang iyong kasalanan. Bagamat hindi mo na kailanman maibabalik ang buhay ng 2 taong nagtiwala sa iyo. Yumuko si Arnel. Wala na siyang masabi pa. Hinila siya ng mga opisyal patungo sa sasakyan ng presinto. Isinara ang pinto. Dahan-dahang umalis ang sasakyan, iniiwan ang bakura ng police station. Nakatayo si Aquino ng tahimik. Tiningnan ang sasakyan hanggang sa naglaho ito sa kanto. Sa mga sumunod na araw, naging malawak ang usap-usapan ang kaso ng pagpatay kina Aling Maria Santos at Mang Ben Garcia. Sa palengke, sa opisina ng baryo, maging sa mga paaralan. Lahat ay nag-uusap tungkol sa trahedya. Marami ang hindi makapaniwala na ang isang binata na kilala bilang tahimik na tulad ni Arnel ay may kakayahang gumawa ng ganoon kalupit na pagpatay. Ngunit iyon ang katotohanan na madalas mangyari sa mundo. Hindi laging ang estranghero ang nagdadala ng panganib, kundi ang mga akala nating sarili nating pamilya. Sa Isla de Balut, nagdala ng bulaklak ang mga residente sa bahay ni Aling Maria na ngayon ay mga guho at abo na lang. Bawat taong dumarating ay yumuyuko. Hindi lang para gunitain ang mga biktima, kundi para pag-isipan din kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng pagmamahal at kapahamakan, kapag ang isip ng tao ay sinasaklawan ng takot, pressure, at kawalan ng pag-asa. Samantala sa police station ng Maynila, isinulat ni Major Aquino ang huling ulat. Kaso sarado. Suspect nakakulong at inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Bagamat na isa katuparan na ang hustisya ng batas, ang pinsala sa moralidad na iniwan ay magiging paalala sa lipunan na laging pangalagaan ang mga pagpapahalaga sa pamilya, iwasan ang karahasan, at humingi ng tulong bago palamunin ng emosyon ang katinuan. Inilapag niya ang panulat. Isinara ang folder. At sumandal. Ang trabaho ng isang pulis ay hindi kailanman ganap na natatapos. Laging may susunod na kaso. Laging may taong nalilihis sa landas ng buhay. Ngunit ang bawat pagresolba sa kaso ay laging nagdadala ng isang mahalagang aral. Isang aral na hindi lang para sa mga otoridad, kundi para sa buong komunidad. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, lumabas si Aquino ng opisina at tumayo sa gilid ng daan. Nilanghap ang hangin na dahan-dahang lumalamig. Pinanood niya ang mga bata na naghahabulan sa kabilang kalsada. Tumatawa sila ng malakas. Hindi nila alam kung gaano kahirap at kadilim ang mundo ng mga matatanda. Umiti siya ng tipid. Alam niyang kahit mabigat ang trabaho, nabubuhay siya para sa mga sandaling tulad nito. Tinitiyak na ang mundo sa paligid ng mga batang iyon ay mananatiling ligtas. Upang makapamuhay sila ng walang takot. Sa kanyang isip,